Mapagpalang araw mga kataba. After kumain ng puro meat, gawa ng ating mga okasyon na sunod-sunod. Yan, gulay naman tayong at isda. Meron na tayo dito nakasalang. Hito yan mga kataba. So-fry muna ako ng ating hito. At yung gulay naman ay gagawa tayo ng pakbet hagot. Meron tayong bunga ng malunggay. May nahalo dito. Dalawang siling green. Pinagsama ko na yung iba mga kataba. Okra at ampalaya. Sitaw. Yan, nilalagyan ko ng tubig para matanggal yung mga itim-itim at yung hindi mangitim agad yung tulad ng talong at yung iba nating gulay na madaling mangitim. So yan, meron tayong sitaw at talong. Kamote, saging saba, bawang, sibuyas, kamatis, at ang ating pangsahog na pork. Ang pampalasa naman natin ay bagong isda. Ayan, balikan natin pagkatapos nating maluto ang ating isda. Alam nyo naman, click! Luto na yan. Okay. Fry ko lang ng kaunti ang ating pork. Ayan, para mas masarap at mas malasa. Lagay ko na yung ating bawang sibuyas. Sunod natin ang ating kamatis. Pabayaan natin lumambot at mamaya natin i-press. Kasi yung katas niyan, yan ang isa sa magpapalasa. Naluto ko na yung ating isda. Yan. May halo siyang isang salmon. Ayan, sayang naman yung salmon. Yan. Pabayaan natin lumambot ang kamatis at i-press natin maya-maya. Halos na i-press ko na yung ating kamatis. Ihalo na natin ang ating pork. Maglagay na tayo ng bagoong isda. Tansyahin nyo na lang mga kataba, gaano karami yung bagoong isda. Yung hindi naman syempre maalat. Ayan, hahaluan natin ng tubig. Kasama ng ating paminta. Lahat na natin. Pampalasa, Ajinomoto, at ang ating matigas na kamote muna. Pabayaan muna natin lumambot ang ating kamote bago natin ilagay ang iba nating gulay. Lagay naman natin ang ating bunga ng malunggay. Kasi sunod-sunod lang mga kataba, depende doon sa ano yung matigas na gulay na matagal lumambot. Ganun natin ini-evaluate yung pagkakasunod-sunod ng ating gulay. Kasi siyempre, kung madaling maluto, hindi naman pwedeng mauna yun. Dahil lalabsak yung ating gulay. Ilubog natin ng kaunti para maluto at saka natin tatakpan. Yan. Takpan natin. Lagay na natin yung ating ibang gulay. Tulad ng okra at ampalaya. Sitaw at talong. Bigla siyang napuno, di ba? Ayan. Ang ating siling green at saging saba. Kasi pabayaan muna natin ma-absorb ang kanyang init bago natin haluin maya-maya. Takpan natin. Balikan natin. Halos paluto na yung ating gulay. Nasa sa atin lang kung gusto nating hindi masyadong overcook. Kasi mas maganda pag hindi masyadong overcook, nandun pa rin yung sustansya ng gulay. At yun namang iba gusto ng well done. No?
Tapos yung medyo masabaw, pwedeng lagdagdagan nyo lang. Tama lang yung kanyang alat. Ayan. Patayin na natin. Masarap na siya. Sarap talaga pag may gulay. Ayan. Pwede na natin isalin sa lalagyan. Dahil maraming okasyon itong mga nakarang araw at puro karne ang kinain natin, gulay naman tayo. Meron tayong fried fish. Fried fish natin ay hito. Hinaluan ko siya ng isang pirasong salmon. No, yan mga kataba ang ating isda. At ang papares naman natin ay gulay na hagod. Pakbet hagod naman yan. Kumpleto ang ating sari-saring gulay para sa pakbet hagod. Mas masarap pag may kamote at saging saba. Huwag natin i-overcook ang ating gulay para nandun pa rin ang sustansya. Yan ang ating magkapares na pakbet hagod at isdang hito. Enjoy, kumain at maging masaya. Salamat sa panunood. Mag-iingat tayo sa pang-araw-araw nating buhay mga kataba, lalo na ngayong bakasyon. At bye! Ingat mga kataba!